Kung gusto mong mag-invest, pero feeling mo laging maling timing, hindi ka nag-iisa. Kasi sa totoo lang, ang hirap namang maging kampante sa pera kapag ang balita puro ganito. Tumataas ang bilihin, mahal ang gas, mahal ang kuryente, may inflation worries, at bawat bukas mo ng news, parang may bagong dahilan para kabahan. So ang tanong, paano ka magsisimulang mag-invest kung magulo ang ekonomiya? At mas importante, paano mo poprotektahan ang pera mo para hindi ito maubos dahil sa panic, maling desisyon, o biglaang emergency? Kasi aminin natin, maraming gustong mag-invest, pero maraming nauunahan ng takot at valid naman yon. Kapag iniisip kasi ng iba ang investing, parang kailangan sobrang talino mo agad. Parang dapat marunong ka sa charts, market timing, at kung ano-anong terms na tunog pang board exam. Pero hindi naman ganoon. Sa totoo lang, ang matalinong investing, lalo na kapag magulo ang economy, hindi tungkol sa pagiging genius. Mas madalas, tungkol ito sa pagiging kalmado, practical, at consistent. At iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Una sa lahat, tanggapin natin ito. Walang perfect timing. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakakapagsimula. Lagi nilang sinasabi, hintayin ko muna maging okay ang economy. Hintayin ko muna bumaba ang presyo. Hintayin ko muna luminaw ang lahat. Pero ang problema, parang laging may bagong issue. Kapag humupa ang isang problema, may panibago na naman. Kapag bumaba ang inflation, may ibang takot naman. Kapag gumanda ang market, may bagong global issue. Parang group project. Kapag may isang umayos, may dalawang nawawala. So kung hihintayin mo ang perfect time, baka mas tumagal lang ang paghihintay mo kaysa sa actual na pag-i-invest. Ang goal mo is not to find the perfect time. Ang goal mo is to become ready enough to start. Kahit imperfect ang panahon. Iyan ang mas realistic at iyan ang mas sustainable. Pangalawa, bago ka mag-invest, siguraduhin mong hindi ka isang emergency lang away from disaster. Ito ang part na madalas gustong laktawan ng marami. Excited na mag-invest, may nakita ng app, may gustong bilhin, feeling ready na. Pero teka muna, kung wala ka pang emergency fund, kung sobrang dikit ng budget mo, o kung ang pera mo ay kakailanganin mo rin agad, baka hindi pa investment ang dapat unahin mo. Protection muna. Kasi isipin mo ito, nag-invest ka ngayon, tapos after 2 weeks, nasiraan ng ref, may medical expense, may school payment, may family emergency, o may kamag-anak na biglang may urgent na problema na laging lumalabas tuwing may sweldo ka. Ngayon, mapipilitan kang galawin ang investment mo. At minsan, hindi ka lugi dahil pangit ang investment. Nalugi ka dahil napilitan kang kunin ang pera sa maling oras. Kaya bago ka magseryoso sa investing, kailangan may buffer ka muna. Hindi kailangang sobrang laki agad. Kahit maliit muna. Kahit paunti-unti. Ang importante, hindi ka agad natutumba sa unang problema. Pangatlo, ang first step sa investing ay minsan budget muna. Hindi investment agad. Alam ko, hindi ito exciting pakinggan. Mas catchy kasi kapag sinabing mag-invest ka dito, mas sosyal, mas mukhang mabilis ang progress. Pero kung hindi mo alam saan napupunta ang pera mo buwan-buwan, mahirap mag-invest ng maayos. Kailangan malinaw muna sa iyo ang cash flow mo. Magkano ang pumapasok? Magkano ang fixed expenses? Magkano ang natitira? At magkano ang kaya mong itabi nang hindi ka nasasakal? Kasi may mga tao na feeling nila may extra sila. Pero pagdating ng kalagitnaan ng buwan, nagtataka sila kung bakit parang may disappearing funds case. Tapos doon mo marirealize na hindi pala talaga extra yon. Hindi mo lang naisama sa isip mo ang groceries, tuition, insurance, birthdays, ambagan, maintenance, at Pasko na parang surprise every year kahit taon-taon namang dumarating. So bago ka mag-invest, ayusin mo muna ang foundation. Hindi ito delay, ito ang dahilan kung bakit tatagal ka. Kapag okay na ang basics, saka ka magsimula. Pero maliit lang muna. Isa ito sa pinakamalaking misconceptions. Akala ng iba, kapag mag-i-invest ka, kailangan malaki agad. Kapag maliit, parang walang silbi. Hindi totoo yun. Sa investing, lalo na kung beginner ka,
mas importante ang habit kaysa sa laki ng simula. Mas okay ang maliit, pero tuloy-tuloy, kaysa malaki nga sa umpisa, tapos titigil ka rin after 1 month dahil kinabahan ka. Halimbawa, may extra kang 2,000 pesos bawat buwan. May dalawang pwedeng mangyari. Una, iisipin mong maliit lang yon, so huwag na lang. Resulta, 1 year later, wala ka pa rin nasimulan. Pangalawa, sisimulan mo pa rin. Hindi man malaki, pero nabuo mo ang ugali. Natuto ka, nagkaroon ka ng system, at na-train mo ang sarili mo na maging consistent. At sa long term, malaking bagay iyon. Kasi ang tunay na kalaban ng maraming tao ay hindi kawalan ng opportunity, kundi kawalan ng consistency. Parang gym lang yan. Hindi ka magkaka-abs dahil bumili ka ng activewear. Magkakaroon ka ng progress dahil bumalik ka ng bumalik. Ganon din sa investing. Ngayon, paano mo poprotektahan ang investments mo kapag magulo ang economy? Ito ang pinaka-importanting part dahil maraming tao marunong magsimula, ang hindi marunong magtagal. At kapag magulo ang economy, dito lumalabas ang difference ng investor at ng taong nadadala lang ng emotion. Una, huwag ilagay lahat sa iisang place. Kapag lahat ng pera mo nasa isang investment lang, sobrang exposed ka. Isang bad news lang, isang malaking drop lang, stress ka agad. Hindi ibig sabihin, kailangan sobrang dami ng investments mo. Ang ibig sabihin lang, huwag mong iasa ang future mo sa iisang basket. Kasi kapag doon lang nakapark lahat, isang problema lang, yari. Pangalawa, huwag mag-invest ng perang kakailanganin mo soon. Kung ang pera ay para sa tuition next month, huwag ilagay sa risky investment. Kung ang pera ay para sa emergency, huwag ilagay sa volatile na asset. Kung ang pera ay para sa short-term need, siguraduhin mong nasa tamang lugar siya. Kasi kahit gaano kaganda ang investment, kung kailangan mo itong kunin, habang down ang value, talo ka. Ang protection sa investing, hindi lang tungkol sa asset, tungkol din ito sa timeline. Pangatlo, huwag gawing teleserye ang market. Maraming tao kada baba ng market, panic. Kada taas ng market, feeling genius. Pag green, ang galing ko. Pag red, scam yata ito. Relax. Kung long-term ang approach mo, hindi mo kailangang bantayan ng galaw ng investment mo every hour na parang naghihintay ka ng reply mula sa crush mo. Kapag sobra mo itong tinititigan, mas mataas ang chance na may gawin kang desisyon dahil sa takot, hindi dahil sa plano. At doon pumapasok ang gulo. Pang-apat, tuloy lang sa pag-build ng reserves. Kahit nagsisimula ka ng mag-invest, huwag mong pabayaan ang safety net mo. Sa crisis, ang may cash reserve ay may options. Ang walang reserve, madaling mataranta. Kapag may buffer ka, hindi ka forced magbenta. Hindi ka rin madaling ma-pressure sa maling desisyon. At sa panahon ngayon, iyong may peace of mind sa pera, iyon ang tunay na flex. Isipin natin si Carla, fresh grad, may first stable job, excited na maging financially responsible. Pwede siyang magmadali at ilagay agad lahat sa investment. Pero mas okay kung ang gagawin niya ay ito, mag-budget muna. Mag-build ng maliit na emergency fund. Mag-start ng small monthly investment habit. Hindi dramatic, hindi flashy, pero sustainable. Ngayon naman, isipin natin si Mark. May bonus. May narinig na sure ito. May nagsabi ng sayang kapag hindi ka sumabay. Ayan na. Kapag nagsama ang pera at excitement, minsan nawawala ang common sense. Kaya hindi porket may extra ka, dapat bigla kang maging aggressive. Mas okay minsan na hatiin mo yun. Part reserve, part investment, part flexible money. Hindi lahat kailangang isang malaking pasabog. At para sa maraming Pinoy na may bills, tuition, groceries, at family responsibilities, ito ang mas realistic. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa sobrang aggressive na tao online. Iba ang priorities mo, iba ang responsibilities mo. At hindi ibig sabihin noon, huli ka na. Sa totoo lang, kung marunong kang mag-invest habang hawak mo ang real-life responsibilities mo, mas solid ka pa nga. So ano ang simple strategy kapag magulo ang ekonomiya? Ganito lang. Una, protect your basics. Ayusin ang budget, mag-build ng emergency fund,
magtabi ng reserve. Pangalawa, start small. Huwag ma-pressure sa laki. Mas importante ang consistency. Pangatlo, invest with a plan, not with panic. Huwag padalos-dalos. Huwag all in. Huwag dahil lang uso. Pang-apat, think long term. Ang short-term noise laging nandyan, pero ang long-term discipline, iyan ang nagpapalago ng pera. At pang-lima, stay boring. Oo, boring. Pero sa totoo lang, maraming financially stable na tao ay hindi flashy. Hindi sila laging may pasabog. Hindi sila laging may dramatic moves. Consistent lang sila. Prepared, disciplined, at hindi nadadala ng ingay. Kung may isang idea kang tatandaan mula sa video na ito, sana ito iyon. Hindi mo kailangang hintayin maging perfect ang economy para magsimula. Ang kailangan mo, maging handa enough para magsimula ng maayos. At hindi mo rin kailangang maging sobrang tapang para mag-invest. Mas mahalaga ang maging maingat, practical, at consistent. Sa magulong economy, ang panalo ay hindi iyong pinaka-maingay. Hindi rin yung pinaka-mabilis. Madalas, ang panalo ay iyong taong marunong maghanda, marunong mag-control ng sarili, at marunong protektahan ang pera bago ito palaguin. Kasi ang tunay na investing, lalo na sa panahon ng uncertainty, hindi tungkol sa excitement, tungkol ito sa peace of mind. At minsan, ang best flex is not looking rich. It is being calm, stable, and invested, kahit magulo ang mundo. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low Key Wealth PH. Because remember, low key is the new wealthy,